Hello, Cruella sa mga ka-dirties! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome to my final prediction sa Miss Universe Philippines 2024. Intro, pasok! Hey! Welcome to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. It's showtime. Oh my God, this is my final prediction. And abangan ninyo ang aking pumasok sa aking top 20. Hindi ko na atin yung format, pero ito na, top 20 ko na talaga ito. At talagang grabe, nahirapan ako. Hindi ko alam kung talaga bang ipapasok ko siya o hindi, o talagang as in hirap talaga ako sa ngayong edition 2024 Super Bloodbath. Hindi ko alam kung sino yung mga ilalaglag ko kasi nanghihinayang talaga ako sa ginagawa nilang performance, at lahat ng mga girls dito ay deserve na makapasok sa aking prediction, but ito lang ang aking top 20. My number 20 on my list is Miss Naik Cavite. Si Miss Naik, Mary Rose Guerrero. Pinasok ko siya sa aking top 20 kasi deserve niya. Maganda ang kanyang swimsuit, maganda ang kanyang gown, maganda rin yung kanyang preliminary interview. So, deserve niya talaga ang spot at makapasok sa semifinal. Number 20 on my list, Naik. Number 19 sa aking listahan is, I'm so sorry, Kainta. Eto si Kainta, nagdadalawang isip pa talaga ako kung ipasok ko pa siya o hindi. Kasi lumilevel siya doon sa hindi na talaga universe yung pupuntahan niya, kundi doon sa, hindi ko alam kung saan siya papunta. Ang OA na ng eksena, ayoko ng mga paslomo, ayoko ng kumakain siya ng airtime, ayoko ng mga ginagawa niya. Nasosobrahan na. I love her, but wala tayong magagawa. Nilagay ko lang siya sa aking number 19. Pero dapat wala talaga siya sa aking top 20. Pero still mukhang papasok naman na. Mukhang papasok din naman. Ang kanyang swimsuit and long gown po ay okay. Very good. At ang kanyang preliminary interview ay maganda. Magandang palabok. Pero maganda. Magaling. Number 18 sa aking listahan. I'm so sorry. Sobrang talaga nito. Nanghihinaya ako na number 18 lang siya, Albay. Nakita naman niyo yung performance, di ba? Sino ba namang hindi makapag-sasabi na hindi siya makapasok sa semi-finalist sa Miss Universe Philippines? The tallest candidate at Elaine Bernales. Siya ang nag-o-open ng show. Bongga, kabog. Kaya nilagay ko siya sa aking number 18. My number 17 sa aking listahan. Naiyak talaga ako nito sa kanya kasi pinutol yung kanyang gown performance. Kasi nga, kumain din siya ng airtime, pero pinutol talaga, nakakaloka, pero yung iba hindi. Bantayan Island. Ang ganda ng kanyang swimsuit, ang ganda ng evening gown, maganda ang mukha. Everything about her is beautiful. Bantayan Island, number 17 sa aking listahan. My number 16 sa aking listahan, I'm so sorry, from the Filipino community, Australia, Kimberly Street. Ito yung bonggang ibibigay ko sa kanya, top 16. Although malakas siya sa iba, pero maganda siya sa personal, pero wala ako nakikitang glow sa kanya kahit sa na mananalo siya ng competition or makakapasok siya sa top 10. But I love her. One of the nicest girls sa competition, Australia, Kimberly Street. At ito na guys, ang haba ng ang haba ng prediction na ito.
top 20, nairita ako. Nahabaan na nga ako sa 10, top 20 pa kaya. My number 15 sa aking listahan ay si Hawaii. Bianca Tapia. May chance siya. Makapakasok, umariba, talagang biggest surprise din sa akin sa preliminary competition si Bianca Tapia ng Hawaii. Talagang lumalaban ng bonggang-bongga, ayaw pakabog. At pinakita niya talaga doon na kaya niyang pumasok at mag-shine sa competition. Eto, number 14 ko, my sentimental favorite, Jet Hammond. I love it. Grabe, performance level, swimsuit, evening gown, amazing. Preliminary interview, medyo nasa gitna siya. Hindi siya yung pinakabongga, pero hindi siya yung pinakachakang Q&A. But still, nandun pa rin sa contention. At alam kong makakapasok ng bonggang-bongga si Southern California, Jet Hammond. Good luck sa iyo, Jet, and God bless ng bonggang-bongga talaga. Number 14 sa aking listahan. My number 13 sa aking listahan ay Cavite Dia Mate. Nararamdaman ko papasok talaga siya eh. Even though na hindi pinapasok ng iba, but ako nararamdaman ko kakabog siya sa kompetisyon na ito. Kakabog ng bonggang-bongga, maganda ang kanyang communication skills, ang kanyang preliminary interview, swimsuit and evening gown. Evening gown, medyo underwhelming, hindi ako masyadong natuwa. Pero swimsuit, kumabog siya doon. Kaya nilagay ko siya sa aking number 13, Dia Mate ng Cavite. My number 12 sa aking listahan, Leyte. Ang ganda ng kanyang swimsuit, ang ganda ng kanyang evening gown, ang ganda din ng kanyang preliminary interview. Wala ka nang dapat usapan. Kailangan kumabog lang talaga sa finals. Kailangan maligwak niya talaga yung maglalaki ang mga beauty queens dito ng kalaban niya. Hindi pwedeng petiks-petiks lang siya kasi nasa contention siya, maganda, Filipino beauty ang ino-offer. So talagang kailangan mong kumabog at kailangan patauhin ang mga kalaban pagdating mo sa semi-final. My number 11 sa aking listahan ay, I'm so sorry, but Cebu, Christiffany Hanson. Naniniwala ako pang top 10 siya. Pero doon sa performance na ibinigay ng preliminary competition ay hindi siya pang top 10. But, pag ginalingan niya sa finals, wala akong problema kung dumating man siya sa top 5. No problem sa akin yun. Ang basis ko lang kasi neto ay ang preliminary interview, swimsuit, and gown. That's why, number 11 sa aking listahan, Cebu. Hey guys, ito na talaga ang aking top 10. At bago muna ang aking top 10, possible din na makakapasok sila Nueva Ecija. Possible na makakapasok din si Davao City. Possible din na makakapasok si Cabanatuan. Maraming possible na pwedeng pumasok, kaya abangan na lang ninyo ng bonggang-bongga yan ha. Pero ito na ang aking top 10. Palagay ko itong mga magkakabugan talaga. At sa top 10 ko na to, palagay ko dito talagang may makukoronahang 5, tapos runners up dito sa top 10 na to. Hindi ko nababanggitin, bahala na sila dun sa mga corona kung kanino nila a-appoint yun. Basta ito yung aking top 10. My number 10 sa aking listahan, Pampanga, Cyril Payumo. Nandun ang tangkad, maganda, preliminary swimsuit, preliminary gown, preliminary interview. Medyo hindi ako satisfied, but still, nilagay ko pa rin siya sa aking top 10 kasi alam kong kakabog naman talaga si Cyril Payumo ng bonggang-bongga. At talagang hindi siya huhuli ng buhay dito sa kompetisyon. Kaya, Cyril Payumo at number 10. My number 9 sa aking listahan, Laguna, Alex Rosales. Ang ganda ng swimsuit, kabugera, ang ganda ng gown, pack na pack. Ang ganda ng preliminary interview, nasa pasok din siya sa akin. Kaya, sino pa ba? Laguna. Ito possible tong ng mag-top 5. Itong mga nasa 10, 9, 8, 7, possible talaga mag-top 5 to ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko si Laguna sa aking number 9. Ang sakit-sakit magdesisyon at saka kung paano sila irarank, di ba? Nakakaloka. But number 8 sa aking listahan, my sentimental favorite,
Raven Doctors. Palawan. Swimsuit. Kung performance, swimsuit longgang, interview. Pasabog, pang top 5. Kaya lang hindi ko pa nakikita sa kanya yung maturity. Hindi ko nakita sa kanya yung experience. I love her so much. Alam niya yan. Alam to ni Raven Doctor. Nilagay ko siya sa aking number 8 so far. Pero hindi ako mag-violent reaction kung umaabot man siya ng top 5, umabot siya ng top 3, or makoronahan. That's why, ganyan yung paniniwala ko talaga kay Miss Palawan. At number 8. My number 7 sa aking listahan ay Zambales Anita Rose Gomez. Swimsuit, evening gown, preliminary interview, di ba? Kita naman ninyo. Wala talagang wala tayong butas. Kaya niya ang Miss Universe Philippines. Ang problema kasi, may mga girls din talaga na pang Miss Universe, may mga girls na pwede sa ganitong pageant, but Anita is one of the best performer, one of the best kudaera. Alam mo yun, yung authentic yung sinasabi niya sa buhay. Makapasok sa top 5, top 3 or winner, wala akong problema sa kanya. Zambales, pero nilagay ko siya sa akin number 7 kasi basis ko baga yung iniisip ko kasi yung talagang Miss Universe na kaya ba or hinahanap ba siya ng Miss Universe organization. Kaya nilagay ko lang siya sa akin number 7. Pero hindi dahil number 7 siya, wala akong tiwala sa kanya. Naniniwala ako sa kanya kaya nandyan siya sa number 7 spot at pwede siyang makorona. My number 6 sa aking listahan, I'm so sorry, but I love my kababayan, Iloilo City. Alexi May Brooks. Nilagay ko siya sa aking number 6 kasi marami talagang umangat sa kanya doon sa preliminary competition. Alam ng lahat ng tao yan doon na marami talagang umangat sa kanya doon. Sa preliminary, kaya lumaban sa pataas kasi ang ganda ng kanyang preliminary interview. Nilagay ko lang siya sa akin number 6 hindi dahil hindi ako naniniwala mananalo siya. Naniniwala ko siya kanya kasi nandyan siya sa prediction ko. Dahil kung hindi ako naniniwala sa kanya, tinanggal ko siya sa top 20. Ang number 6 sa kanya ang pinaka-safe spot for me. Hopefully, magkaroon siya ng corona or makuha niya ang Miss Universe Philippines na corona kasi deserve naman niya. But sa pinakita niya sa preliminary interview, but pinakita niya sa preliminary swimsuit and gown, hindi ako na-satisfied. Ang baba niya talaga sa aking listahan. But bumawi siya sa preliminary interview at ididepensa niya yung sarili niya na ibalik mo ako sa taas. That's why, number 6 sa aking listahan, Iloilo, Alexi May Brooks. Ngayon guys, papasok na ako sa aking top 5 and hopefully maintindihan ninyo ako kung bakit sila yung nasa top 5 ko ha. But hindi ako nakasigurado na sila ba talaga yung top 5. Pwede mag-top 5 din sila Iloilo, pwede mag-top 5 si Zambales, si Palawan, si Laguna, at kung sino-sino pa yung nasa baba. May karapatan sila doon sa top 5. Ito lang talaga, pag hindi to nag-perform sa finals night, I am so sorry na lang. Diba? May number 5 sa aking listahan, Baguio, Tara Valencia. Swimsuit and long gown preliminaries, kumabog. Ang problema, ang kulay ng gown niya medyo nalunod siya sa live. Pero nung nakita ko siya sa recorded ng Miss Universe Philippines, kumabog siya doon. Ang ganda ng natawag ng gown. Ang ganda ng gown sa TV, pero doon sa live talagang nasapawan talaga siya ng bonggang-bongga. Talagang hindi siya nag-shine bright like a diamond, pero naibalik niya ang kanyang eksena nung napanood ko siya sa monitor ng bonggang-bongga. Kumabog naman pala yung Tara Valencia. Sa kanyang preliminary interview, nice din, hindi siya nagpahuli. Alam kong lumalaban, but nandun pa rin yung, parang si Palawan, nandun pa rin yung, parang hindi siya mananalo. Parang may ganung vibe, parang kung beautifully kasi yung reference natin dito, wala tayong problema eh. Pero nandun yung youthness ba talaga? Oo, youthness. Nandun yung lack of experience.
Hindi niya alam tumingin kung saan ba ang anggulo, kung saan ba yung camera, yun yung medyo wala kay Tara Valencia. Kaya nilagay ko siya sa aking number 5. My number 4 sa aking listahan, sino kaya? No, it's Taguig. Christy McGarry. Etong babae na ito, nung nakita ko siya live, grabe yung appeal, grabe yung aura. Parang makukurunahan na nga siya eh. Pero hindi siya nagre-reflect sa sa monitor, sa video. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ang ganda-ganda niya doon, ang bongga-bongga, tapos yung mamewang lang siya, tumingin kaliwat kanan, ang bongga niya talaga. Pero nung pinanood ko siya sa recorded video, wala akong nakitang appeal, Miss Universe appeal, I don't know. Pero pag sa person na talaga, kakaiba yung kanyang charisma, na talagang alam mong kukoronahan mo siya ng bonggang-bongga. As in, isang problema ko pa kung bakit nilagay ko lang siya sa number 4, yung kanyang edad. Kasi, di ba, yung inclusivity and diversity na sabi ni Kunan ay makakapasok lang pero hindi panalunin. Ganon. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. But naniniwala pa rin ako na kaya niyang kumuha ng Miss Universe Philippines. Pero pag hindi niya nakuha yun, okay na yung first runner-up, second runner-up, third runner-up, fourth runner-up, at kung ano mang ibigay sa kanya ng organization na maging masaya na lang tayo ng bonggang-bongga. Ito na tayo sa aking top 3. My number 3 sa aking listahan, sino kaya? Oh my God! It's Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Alam mo kung bakit? Same as Christy McGarry yung opinion ko sa kanya. Sa personal, napaka-stunning, amazing, kabugera, lamonera, lahat na pwede mong masabi sa isang beauty queen sa personal, siya yun. Victoria Velasquez Vincent. Matalino, maganda, ang sexy, lahat na pwede mong sabihin, siya yun. Performance level nga ba? No. But, makita mo siya sa personal, very stunning, very beautiful, very friendly, very mabait, very accommodating. Wala kang masabi sa kanya na, but, nung nakita ko siya sa monitor, parang same as Christy McGarry na parang hindi ko naramdaman na yung nakita ko sa personal. Lahat sa atin, halos 99% ang nanonood sa monitor or TV, same as nararamdaman ko sa basta hindi nagre-reflect sa monitor, sa video, yung kung gaano kalakas yung dating, yung aura, yung charisma ni Victoria Velasquez Vincent. Yun talaga, sabi ko, bakit gano'n? Nung pinanood ko kaninang madaling araw, bakit gano'n? Hindi nagre-reflect yung ni VVV, yung lakas ng dating, yung aura niya sa monitor. Hindi ko nakita. Wala akong nakitang gano'n. Kumbaga, sabi, buon na kahapon yung ko na pang last to standing winner. Pero, wala akong nakita talaga. That's why talagang naguluhan talaga ako kaninang umaga after kong mapanood yung preliminary competition na swimsuit and long gown. Naguluhan ako kung parang hindi talaga. Kasi iba ang kutob ko. Kasi nung nakita ko siya in person, grabe talaga na buo ang loob ko na pang last to standing siya. Buo ang loob ko na eto na to, kaya niyang kumukuha ng corona. Buo talaga. Pero nung nakita ko siya sa monitor walang glow. Wala akong glow na nakikita. Tapos nakita ko pa na medyo pumuti yung mukha kaysa sa liig sa katawan. That's why parang may something, pero hindi namin niya napansin doon sa live nang nakita namin. That's why nilagay ko lang siya sa aking number 3. But kung koronahan si Bibi, wala akong violent reaction. Wala talaga kasi I know her personality na super lovely, super lovable, amazing. Victoria Velasquez Vincent, kung ano mang mangyari, good luck sa you, girl, and I love you. Alam mo yan. May number 2 sa aking listahan. Oh my gosh, hindi ko alam kung ina-number 1 ko siya or ina-number 2. Diba? Nagtaka kayo kung sino to. Sino pa ba? My God, gusto ko siyang i-number 1 kasi oh my gosh. May number 2 sa aking listahan, Bulacan.
Chelsea Manalo. Nakita ng dalawang mata ko sa personal kung gaano kaganda, kung gaano kakabugera, kung gaano yung aura, kung gaano nag-shine bright like a diamond. Kumbaga siya yung hindi mo inaasahan na pagdating sa preliminary competition na si Bulacan. Si Bulacan, grabe. Grabe yung aura, grabe yung charisma, grabe yung ganda. Amazing. Love na love ko talaga siya. Nice personality. Hindi nakakalimot. Alam mo yun? Amazing. Swimsuit, evening gown, interview. Wala kang hahanapin eh. Beauty, body, everything about her. My gosh. My gosh lang talaga. Patawarin niyo ako kung makoronahan to ha. Sorry, but malaki ang chance na makoronahan si Miss Chelsea Manalo. Promise. Kaya nakikita ko talaga siya sa last two standing, sa beauty na i-offer niya, sa quality ng pasarela. Alam mo, konti lang talagang lalaban talaga siya ng bonggang-bongga. At naniniwala talaga ako sa kanya, sa journey niya. Hindi na niya kailangang bumalik kasi mukhang makakuha talaga siya ng corona. Kahit anong corona, pero gusto ko universe ng bonggang-bongga. That's why nilagay ko siya sa aking number 2, Chelsea Manalo ng Bulacan. Alam niyo na kung siguro yung number 1 ko. May number 1. Hindi siya ang aking sentimental favorite, but nag-perform siya ng bonggang-bongga at hindi yun kailangang i-discredit. Atisa Manalo ng Quezon Province. Mula noon, 2018, mahal ko na siya. Pero hindi yung sentimental na favorite ko talaga ng mag-win. But pinakita niya sa akin yung swimsuit, evening gown, interview. Sobrang deserving niya sa corona. Kung hindi siya mananalo, sabi nga nila malas niya. Hindi talaga sa kanya ang destined na corona para sa kanya. Pero nakikita ko talaga sa performance level na ipinakita niya sa akin ng preliminary at lahat ng ginawa niya doon. Nakaka-queen. Siya talaga ang kokoronahan. Kung preliminary, yung that night ng preliminary competition, siya talaga yung winner. Walang duda doon. At sinusungkit lang siya ni Bulacan ng bonggang-bongga. Si Atisa Manalo talaga yung, alam mo yun, yung every time na, my God, dinaan niya tayo sa performance, dinaan sa ganda, sa charisma, everything na meron siya. Yun ang, yun yung edge ni Atisa sa kanilang lahat. Experience, beauty, background, everything about Atisa Manalo. Yun yung lamang niya kaysa sa mga iba. Kaya nilagay ko talaga siya sa akin number 1. Alam mo, ito ang pinakamahirap na prediction na ginawa ko sa tanang buhay ko. Sa tanang prediction na nagawa ko, Miss Universe man sa anumang pageant, ito talaga nahirapan talaga ako. Alam mo, kung hindi man magkatotoo yung prediction ko, it's okay. It's okay lang. Kung may mga violent reaction man kayo or mga views and opinion man kayo, it's okay. Comment down below lang kayo kung bakit yung number 1 ko si Quezon Province, bakit si Bulacan yung pangalawa ko, si BBB yung pangatlo ko, si Taguig yung pang-4 ko, si Baguio yung pang-5 ko. At comment, okay lang, tanggapin ko naman. Hindi ako nagmamaganda, but ito yung kutob ko, ito yung susundin ko kasi nararamdaman ko at nakita ng dalawang mata ko kung paano sila mag-perform at kung paano sila umaura sa personal at saka kung paano lumabas, mag-reflect sa mga audience yung through video ang mga performance nila at sa kanilang mga appeal. Ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Sa lagi ninyong pagsuporta, sa lagi ninyong pagmamahal, hindi ninyo ako binibitawan. Maraming salamat. And this has been Hazel Ortega and this is my last prediction sa Miss Universe Philippines 2024. I love you all at sana iwasan ang bashing siya mananalo ha. Mahalin natin siya kasi siya ang mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant. Mahal ko kayong lahat ng taga-suporta sa akin, lahat ng welcome sa mga bago kong mga subscriber. Thank you. Paalam.